Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bilyonaryo News Channel. Title, Pag di na kaya, magsasara ka na lang. Some Philippine retailers are closing as high operating costs, weak consumer spending, and elevated electricity prices squeeze profit margins, particularly among small businesses. Philippine Exporters Confederation Incorporated President Sergio Ortiz Luis Jr. said, retailers have been among the hardest hit as fewer customers and rising expenses leave many businesses struggling to remain profitable. Yan ang payag ni Mr. Sergio Luis Ortiz. Napipilitang magsara ang mga negosyante natin, lalo na yung mga retailers. The same statement galing sa presidente ng Philippine Supermarket Association of the Philippines. Nakalimutan ko kung sino yung president. Sabi niya, mas mahirap ang pagnenegosyo ngayon kumpara nung panahon ng pandemic. Diba nung pandemic, hirap na hirap tayo. Kaya lang, maganda ang governance noon. Kompleto ang ayuda. Nakakarating yung tamang pagbigyan. Kaya, kahit may pandemic, ang tao mayroong ibibili. May nakausap din akong ordinaryong mamamayan na, nung pandemic sir, may pambili kami ng makain dahil may ayuda. Ngayon, may ayuda, kailang pinipili lang. So, bakit mas mahirap ang buhay ngayon? Dahil iba ang pandemic ngayon. Kung noon, COVID-19 virus ang kalaban, ngayon is corruption virus ang ating kalaban. So, ganyan na po ang sitwasyon natin. Ang ating economic growth for this year, second quarter this year is only 2.3%. At ang Malacanang, ano lang reaksyon, nalulungkot po kami. Hanggang lungkot lang. Kaya lang, may promise na naman na babawi tayo. Makakabawi tayo dahil ang gobyerno is paspasan ng paggastos, yung government spending. Kanina may napanood akong vlog, paliwanag ni Professor Cielo Carlos, Cielo Magno. Maganda yung paliwanag niya. Yung 2.3% na economic growth natin ay bunga ng pagbagsak ng foreign investors. Bumaba daw ang foreign investments sa bansa ng 9.2% dahil walang investment, minus ang trabaho, ang tao nagtitipid. Kaya yung spending ng taong bayan ngayon is mababa ang spending. Kasi magtitipid ka dahil hindi mo alam. You need to save for the future. Yung government spending, sabi niya, tumaas. I think 8.2% pagtaas ng government spending. Kaya hindi totoo yung sinasabi ng Malacanang na babawi tayo dahil bibilisan ang paggastos ng mga proyekto. Hindi. Tumataas. Kailang wala pa rin. Dahil yung government spending na yan, hindi naman talaga napupunta sa actual project, di ba? Alam na natin, talamak ang korupsyon. Example, yung EDSA na reblocking project, pinaspasan nila last year, natapos April 2026. Magkano yun? 1.2 billion pesos para ayusin ang EDSA. Ngayon, napak-check dahil sa mga baha at mga bagyong dumaan. Wala pang isang taon,
bitak-bitak na ang reblocking project sa EDSA. Yan po ah, ang corruption hindi lang sa mga flood control, pati diyan mismo sa EDSA na dinadaanan millions of people pass by EDSA every day. Wala pang isang taon, bitak-bitak na ang mga espalto, mga ano, talagang it's bad governance ang nangyayari. Kaya ito na po ang resulta. To solve this problem, dapat magkaroon ng good governance. May maaasahan ba natin na mag-improve ang governance? I don't think so. Kasi yung totohanan na pagpanagot, yung transparency and accountability is wala. Selective accountability ang ginagawa. Mabilis lang sila pagtugis sa mga kalaban sa politika. Kaya lang pagdating sa mga kakampi, wala. O, tingnan nyo. Martin Romualdez. Pangako, sasampahan na. Ngayon, biglang bumaliktad ang 4 na Marines. Hihina na yung kaso. Excuse me. Yung mga Marines na yon, sila ang nag-implicate kay Romualdez na nag-deliver ng pera. Ngayon, sinasabi ng mga bumaliktad, wala daw silang i-deliver na pera. O, ano ngayon? So, kung sasampahan man ng kaso si Romualdez, baka ibabasura ng Sandigan Bayan. O, di, ligtas na si Romualdez. So, ayan. Ako, personal opinion ko lang ito. Wala na tayong aasahan na good governance na mangyari hanggang 2028. Dahil nakafocus sila sa politika. Yung pagpapatalsik, pagpapa-impeach, conviction ni BP Sara, yun ang priority nila. Kaya napapabayaan ang ating ekonomiya. So, magtiis na lang po tayo hanggang 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung nahatag ni nanay nga yero nga iyang iatop karon. So gitabangan lang siya sa pagdala kay Bugatman. Kung karon mo na ni ang atop sa balay ni nanay nga yero. So mga dako na gyud og buslot. Muna ni ang iyang atopan karon, so pulihan niya sa nahatag nga yero sa iyaha. So mga karaan na gid kayo nga yero. Turun na bitay mamada. So kung muulan, gatuluan na gyud. So gipang isklastipan lang gani ang uban. Karon humanagid sa pag-atop ang gihatag ni nanay nga yero. So nakaatop na gid siya, di na gid siya maulan. Salamat sa Ginoo sa naghatag sa sin. Nagyod dili na gid mi maulanan. Oo, so balo na ka nanay. Oh, So pila na ka tuig sa imong pagkabalo? galima na ka tuig. So 5 na ka tuig. So naalang ka karon ka. So ikaw na lang karon ang nabilin. Oh, So tanan na ka pamilya imong anak nanay. tanan So karon nakatop na ka, di na ka maulanan. dili na gid maulanan. Salamat mi sa
naghatag ani nga sin. Salamat kayo.